Okay, so update lang sa ating Squidoo Masterclass. To last week nung sinimulan natin itong ating masterclass sa Squidoo, sa paggamit ng Squidoo, kung hindi ako nagkamali, December 2 yon, okay? At ang dinemo natin dun is itong Flower Bomb Perfume, okay? So nakita nyo dun sa ating first video kung paano natin ni-research itong Flower Bomb Perfume keywords na to, and kung paano natin to ginawan ng competition analysis, and then hanggang sa gawan nga natin ng lens, okay? So sa ngayon, 1 week from now, December 9 ngayon, 2012 nung nire-record ko to, at nung ginawa ko itong Flower Bomb Perfume, hindi ako nagkamali, December 2 yon. So ngayon siya ay rank 6,000 na, pero ang overall niya is 91,000. Okay, so kung makikita ninyo, okay, check natin tong ating Flower Bomb Perfume kung nasaan na siya sa banda sa Google, kung saan na siya banda nagra-rank, So punta tayo sa google.com, okay? Google.com, by the way, kung nag-access ka sa Pilipinas ng Google at tinype mo yung google.com, mapupunta ka by default sa PH, sa localized version ng Google. So mapupunta ka dyan. Kahit i-type mo google.com, mapupunta ka dyan, google.com.ph. Kung ikaw naman ay nasa bansang Qatar, mapupunta, kahit i-type mo yung google.com, mapupunta ka sa google.com.qa, okay? So Arabic. So depende kung nasaan kang bansa, pag nag-type ka ng google.com, i-redirect ka ng Google. Kaya kung saan mo gustong i-rank yung iyong lens, which is in our case, nire-rank natin ito sa US, okay? Remember, nung nag-keyword research tayo ng Flower Bomb Perfume, sinisearch natin doon, although all countries, all countries, but primarily US ang parang punteriya natin. That's because ang US market ang may pinakamalaking consumer, okay, online consumer, and syempre ginagamit natin ang Squidoo para magtinda, at ang mga tinitinda natin doon ay mga paninda na galing sa Amazon, syempre online. So kahit na all ang ating ang all countries ang ating tina-target, US pa rin ang primary market natin, yung mga ating mga consumer, So anyway, kung in case na pagpunta mo sa google.com at nire-redirect ka sa localized version ng Google, i-type mo lang google.com, okay, /NCR, okay, google.com/NCR, okay. Itong /NCR na yan ang magic word. Pagka i-press mo yung enter, mapupunta ka sa main website, main google.com, which is yung English, okay? So kahit na sa Pilipinas ka pa, okay, mapupunta ka sa English version ng Google, yung com talaga, okay? So dito tayo nag-check ng rankings natin kung nasaan na yung ating mga keyword na nire-rank. And in this case, i-check natin kung itong ating Flower Bomb Perfume na ginawan last week, kung nasaan na siya banda sa ranking. So ito-type natin in quotation quotes, Flower Bomb Perfume, okay, post double quote. So i-enclose natin kasi gusto natin na ibigay sa atin ng Google yung exact match natin, yung Flower Bomb Perfume, So enter lang natin, and ayan, number 1 tayo sa Google. So napakalaking bagay niyan, and in fact yan ang ating main objective lagi. Kaya tayo nagre-research ng mga keyword na long tail, ibig sabihin mahaba, hindi yung iisa lang, long tail keyword, as much as possible mga 4 word or 3 letter word na keyword, is because gusto natin makasiguro na long tail enough siya na less ang competition, okay? So nakita nyo naman kung paano natin ni-research to. Flower Bomb Perfume, meron siyang naghahanap sa kanya, meron siyang monthly searches,
And at the time na kini-keyword research natin to, wala tong competitor. Okay? Walang nagra-rank sa page 1 ng Google at that time sa keyword phrase na flower bomb perfume, and wala ring gumagawa ng Squido lens sa keyword na to. Kaya natin ginawa ng lens to. Kaya ngayon, 1 week ago, okay, nasa page 1 na tayo ng Google. Hindi mahirap i-rank dahil walang masyadong kalaban. Yan ang gusto natin. Okay. Ngayon, anong kahalagahan nito? Napakahalaga ng nasa page 1 ka kasi unang-una, lahat ng mga user na nag-search ng keyword phrase sa Google, halos 60% nagki-click sa unang website na makita nila. And in this case, nung sinearch ko tong flower bomb perfume, mayroon akong 1, 2, 3, 4, halos 5 websites na nakikita, di ba, sa aking monitor. So, out of these 5 websites, ang unang-una ko i-click dyan is yung number 1, syempre, di ba? Unless yung sinesearch kong keyword na flower bomb perfume, wala doon yung keyword na yun doon sa first website, then tsaka ako pupunta sa second website. Kung wala pa rin doon yung keyword na gusto ko, tsaka ako pupunta sa third website. Kaya mahalaga na kung ano yung hinahanap ng tao, dapat nandoon tayo sa first spot ng Google. First page, first spot. Okay? So, ayan ang first page, page 1. And then, merong 10 spots na kailangan nasa first spots tayo. Okay? Kung hindi natin ni-research ng mabuti itong keyword na to, mahihirapan tayong dalhin ito sa page 1. Okay? Kung medyo may makakakompetensyang mabibigat, hindi natin ito agad-agad madadala rito. Kaya napakahalaga ng keyword research. Kaya kung mapapansin nyo sa part 2 ng ating, kasi part 3 na to ngayon, itong nire-record ko update. Sa part 2, gumawa ako nag-devote ako ng isang video demo para lang sa keyword research. Okay? Ginamit natin doon yung Market Samurai naman para talagang kumbaga sa mapagbuti pa yung inyong keyword research, kasi yun ang pinaka-key dito kapag ka nakahanap ka ng keyword na madaling i-rank at marami naghahanap at saka kukonti ang kakompetensya mo at may produkto sa Amazon, siguradong champion ka. Okay? Ang gagawin mo na lang, padamihin na lang itong mga ganitong klaseng lens. Okay? And in this case, dahil sa number 1 tayo, 1 week, isang linggo na nakakalipas, kaya naman yung ating lens ay nagra-rank. Nung bago ko ito, yung kasi simula pa lang nito, ito nasa 161,000. Okay? Nasa mga ganon ng rank nito. Ngayon, unti-unti siyang bumababa. Okay? Pakikita ko sa inyo yung yung lens stats nito, no? So, para may idea kayo. So, ito ang lens statistics ng flower bomb perfume. Okay? So, makikita mo visit by day. Yan, dito makikita kung merong mga activities, mga visitors. Okay? Basically, itong lens rank na to, ito ang mahalaga. Ayan, pansin mo, noong December 2, actually, noong December 2, nasa 267,195 ang kanyang lens rank nung sinimulan natin to, no? Tapos, lumipas ang araw, okay? Ayan, nagiging 242 na lang, tapos 229 na lang, pababa, ano? And ngayon nga, kahapon, December 8, kasi December 9 ngayon, kahapon, nasa 113 na siya, okay? And yan yung kahapon. At ngayon, dahil hindi pa naman tatapos ang araw na to, nasa 91,000 overall na tayo, no? Okay? So, ang aim natin dito is unang-una, ginagamit natin itong Squido para gawing tindahan, di ba? Yun ang main objective natin. Tindahan natin itong Squido at ang paninda natin ay yung mga produkto sa Amazon. Yun ang main objective. Ngayon, ang second objective natin is kumita ng kumbaga makaparte sa ads sa ads revenue ng Squido, di ba? So, at yung kanilang ads revenue ay kumbaga binibigay nila yung kanilang
parte, yung kita nila. Kita nila sa mga ads, okay? Binibigyan nila ng parte yung kanilang mga lens masters, which is tayo, depende sa bracket, okay? So, ang secondary objective natin dito, bukod sa direct Amazon sales, is yung marank yung ating lens. Kasi, ang sabi ng Squido, pag ikay nasa tier 1, bibigyan ka namin ng ganitong porsyento. Pag ikay nasa tier 2, nasa ganitong porsyento. And tier 3, ganitong porsyento. And ang tier 1 nila is maganda i-search ko nga para kumbaga sa ano ma-demo sa inyo, no? Para maintindihan mo yung kahalagahan ng bakit tayo nirarang ito, no? Bukod dun sa para makabenta tayo, okay? So ayan, according dito sa Squido Payday Question and Answers, ayan, dito mo makikita yung kung paano ka babayaran ng Squido. Itong Payday, ito yung bayad ng Squido sa atin bilang kumbaga sa kaparte ng mga ads. Kasi yan, tingnan mo, lahat ng mga lens may mga ads, di ba? So yung mga ads na yan mapupunta sa Squido yan, kaya lang binibigyan tayo ng parte ng Squido. So in this case, yan, meron silang tinatawag na tier. Ito yung kanilang tiers. Yan, tiers payment, okay? So what are payout tiers? Yan. So hindi ko na babasahin sa inyo yan. I-explain ko na lang. May 3 tier, okay, ang pagbabayad ng Squido. Pag ikay pumasok sa tier 1, may katapat na halaga yan. So, para ka makapasok sa tier 1, kailangan ang lens mo ay mag-rank ng hindi tataas ng 2,000. So, from rank 1 to rank 2,000, pasok ka sa tier 1. Okay? At pag ang lens mo ay nag-rank ng 2,000 at up to 10,000, pasok ka sa tier 2. Okay? And kapag ang lens mo ay nag-rank ng 10,001 up to 85,000 lens rank, pasok ka sa tier 3. Okay? Ngayon, balik tayo sa ating lens. Sa ngayon, 1 week ang nakakalipas, tayo nasa according dito 91,000 na tayo. So kaunti na lang, kung magpapatuloy itong kung magpapatuloy yung ating pagiging number 1 sa Google, okay, kahit na nasa number 3 spots lang tayo, actually kahit nasa number 4 spot lang tayo, malaking bagay yan sa pag-angat ng ranking mo, okay? Ngayon, dahil kumbaga sa nasa prime spot ka eh. Kumbaga, ang user ginamit ang Google para maghanap ng kanilang keyword, and isa ka sa 4 na websites na nakikita ng user. So malaki ang posibilidad na maklik ka. Pag naklik yung link mo, pag naklik ganyan, naklik yan, mapupunta yung user sa iyong lens, di ba? So hits ng website mo yon. Ibig sabihin, kada may bisita ang lens mo, nagra-rank ang iyong lens. Kaya naman dito, one week ago nasa rank 267,000 tayo. Ngayon nasa rank 91,000 na lang. And dito, according sa kanilang tier payments ng Squido, malapit ka tayong pumasok sa tier 3, di ba? Kasi 85,000 eh. So imagine mo, 85,000 ang tier 3. So 91,000 tayo. So alos 10,000 na lang ang 91,703. Ayan, 91,703 minus 85,000. Okay? So 6,700 na lang ang kailangan natin para pumasok tayo sa tier 3 payment ng Squido, di ba?
So, 1 week lang ang layo na narating natin. From 267, naging 91 tayo. So, ini-expect ko, dahil ngayon, unang araw ng linggo, okay? So, next week, pasok na siguro tayo sa tier 3 niyan, okay? At baka, pag siniswerte pa tayo, baka pumasok pa tayo sa tier 2, okay? Ngayon, ang pinaka-objective natin dito, ang second objective natin dito is pumasok sa tier 1, syempre. Pero actually, masaya na tayo na pumasok tayo sa tier payments ng Squidoo. Okay? So, tingnan natin ang equivalent na pera niyan. Okay? So, according dito sa payout system ng Squidoo, okay, mayroon silang 2007. Ito yung mga binayad nila. So, huwag na tayo dyan sa 2007, 2008, kasi malayo na yan, ano? Punta tayo sa recent. Ito, 2012, add pool. Yan, okay? Add pool. Kasi, makikita mo, okay? Kung titingnan natin itong, syempre, ang user, nag-search sa Google, okay? Nakita yung website mo, perfect sa kanyang, kumbaga sa hinahanap niya flower bomb perfume. Tapos nakita yung website mo, unang-una, flower bomb perfume. Pag-click ng user niyan, okay, mapupunta siya sa lens mo, di ba? So, pag-click niya sa lens mo, yan, flower bomb perfume, babasa-basa siya. And kung talagang, dahil hinahanap niya yung keyword na yan, most probably, bibili yan, pupunta yan sa Amazon. So, kikita tayo doon, di ba? But, habang kumikita tayo sa Amazon, okay, dahil nadala natin yung user sa Amazon, nagustuhan niya ito, maganda to, click niya yun, mapupunta siya sa Amazon. Once na napunta siya sa Amazon, kahit anong bilhin niya sa Amazon, kahit hindi niya bilhin tong perfume na to, kahit pumunta siya sa computers o kahit ano, at bumili siya dyan, mayroon tayong commission sa Amazon. Okay, yun ang pinaka main objective natin. At ang second objective natin, dahil sa napapunta natin yung ating bisita rito sa ating lens, na showcase din ng Squidoo yung kanilang mga ads, which is ito, may ads dito, may ads dito, may ads dito, di ba? So, yung mga ads na yan, may parte tayo dyan, yung kanilang ads revenue. At ang tawag nga nila is itong ad pool, okay? Yung ad pool. So, para ka makaparte sa kanilang ad pool revenue, dapat pasok ka sa tier payment. So nung nakaraang Enero, okay, 2012, ang bayad nila sa tier 1 is $40. Sa tier 2 is $6.91. Sa tier 3, 0.35. Okay? So, syempre, malaki-laki ang tier 1. Okay? Tier 2, medyo konti na lang. Tier 3, halos barya na lang. Pero kahit barya yan, pag marami kang lens, di ba? Lalaki din yan. So, in this case, itong November 15, nakaraan lang. Wala pang December kasi wala pang December 15. December 9 pa lang tayo ngayon nung nire-record ko to. So, yung nakalaang buwan pa lang. So, $51.37 ang binayad ng Squidoo sa lahat ng mga lens masters na pumasok sa tier 1 payment. Okay? So, assuming bago mag-December 15, itong ating lens na flower bomb perfume ay nag-20,000. It means pasok tayo sa tier 1 payments. Okay? Ngayon, syempre, mahirap naman mangarap. Okay? Although possible yan kasi page 1 tayo sa Google, di ba? So, sabihin mo na lang na kumbaga at the very least, dahil 91,000 na tayo ngayon eh. Tapos pababa yung ating yung ating rank. So, papasok tayo sa tier 3, di ba? Sa tier 3 na lang tayo. Okay? So, 44 cents. 44 cents, barya lang yan kung tutuusin. Para sa isang lens. Di ba? Remember, para sa isang lens. What if gumawa ka ng ganitong klaseng lens na in a week's time lang pumasok na sa tier 3 payments? So, compute natin yung pera niya, di ba? So, in this case, let's be realistic. Yung flower bomb perfume na nilaunch natin last week at let's say this week pumasok sa tier 3. So, babayaran tayo ng Squidoo ng 0.44. Diba? Kasi pumasok tayo sa tier 3 eh. Ngayon, kung gumawa ka ng
100 lens na kapareha ng strategy na ginawa mo sa Flower Bomb perfume na 1 week lang mahigit nag-ranking na, nag-tier 3 na. So, at kumita ka ng 40%. Let's say, for example, 44 cents na lang ibabayad sa'yo ng Squidoo sa tier 3. Okay? So, 0.44 times 100 equals may $44 ka para sa 100 lens mo. Diba? So, $44 times 3, let's say, ano ba? Magkano ba ang dollar sa atin ngayon? $44 times 40, di ba? 40 pesos ang isang dollar sa atin. Meron kang 1,760, di ba? Take note, tier 3 pa lang yan. What if next month, mag tier 1 yan? Yung mga 100 lens mo. Dahil, patuloy ang ano niya patuloy yung pagbulusok ng lens niya papunta siya na papunta ron. So, di ba? Papasok siya na papasok dun sa tier 1, di ba? So, ina-assume ko kung magpapatuloy itong graph na to in a week's time, tier 3 tayo. Tapos, another week, tier 2. Tapos, another week, tier 3. Tier 1 na. So, ina-assume ko by January, tier 1 na to. Pasok na sa tier 1 tong ating lens, di ba? So, hindi na 44 ang babayad sa atin. Hindi na 44 cents. Nandiyan na naglalaro sa 51 kasi i-average natin noong November 15, 51 yung bayad nila sa tier 1. Nung month ng October 45, nung month ng September 42, nung month ng August 41. So hindi bumaba sa nung June 37. So let's say i-average out natin yung tier 1 payment. Nasa $40, di ba? Let's say ganon. And ganon din sa tier 3, 44, 39, 36 cents, 35. So nasa mga 30, almost di ba? 30 cents, di ba? So ang point dito is paramihan ng lens. Hindi ka gagawa ng isang lens lang, okay? So paramihan ng lens. So dito nga sa case natin, kung let's say for example yung ating lens tumigil na lang siya sa tier 3 at hindi niya na inabot ang tier 2, nag-stack up na siya sa tier 3, para ka may ATM machine na every month meron kang kinukubra sa Squidoo na 44 cents para sa isang lens. And kung meron kang 100 websites, meron kang $44, which is equivalent to 1,760 pesos, diba? Sa 100 lens lang yan. Kung tutusin yung 100 lens na yan, okay, i-divide mo ng 30 days, kailangan mo lang gumawa ng 3 lens 3 to 4 lens a day ka lang. Meron kang 100 lens agad sa isang buwan, diba? So, hindi mahirap gawin yan. At tinuro ko na yung paraan kung paano mag-keyword research para nang sa ganun mahigit 1 linggo lang mag-rank agad ang iyong lens. So, ang gagawin mo lang, ulit-ulitin mo lang yan. Rinse and repeat. Diba? So, ganun lang ang sekreto rito. No? Wala ka lang gagawin kundi gumawa ng lens at i-rank yung lens mo nang sa ganun ma-meet mo yung iyong objective, di ba? Which is magkapera online. And itong tinuturo ko, ito ang mga klase ng mga negosyo sa internet na set and forget. Ibig sabihin, isang beses mo lang gagawin to, once you set it, forget mo na to, diba? Hindi mo to, kagaya nito, itong lens ko na to, ginawa ko last week, wala na akong ginagawa rito, nagre-rank na lang siya ng kusa, diba? And habang ang lens mo yung nagre-rank, kubra ka ng kubra, okay? As long as pumasok sa tier 3 tiers, yan ang mga kukubrahin mo, ganyang figures, okay? Hindi pare-pareha kasi yung revenue na na-generate ng Squidoo, yung ads revenue, no? Hindi naman pare-pareha yan. Minsan, this month, ganito. Kaya ganito rin ang partihan nila. Okay? Next month, lumaki ang kita nila. So, malaki rin ang kita nila. And kung papansinin mo,
since for example, ayan, August 41, September 42, October 45, November 51. So ibig sabihin, habang palapit ang Pasko, lumalaki yung na-generate na revenue ng Squiddo sa kanilang mga ads. Kaya lumalaki rin yung mga parte na nabibigay nila, di ba? So ganyan ang sistema dito. Okay? Gawa ka ng lens. But of course, yung keyword research, yun ang pinaka-importante. Importante, mag-spend ka ng time sa keyword research at saka sa competition analysis para ma-rank mo yung iyong website sa first page ng Google, kung pwede lang sa first spot ng unang page ng Google ay ma-rank mo, para lang sa ganon wala ka magiging problema sa pag-rank ng lens mo. Okay? So, yun lang. Medyo paulit-ulit na yung sinasabi ko. I'm sure na nakukuha mo na yung ibig kong sabihin. Okay? So, sa susunod na update na lang uli, may bago akong ginawang lens dito. Kagabi ko lang ginawa to, I think. Itong easy out tool naman. Okay? And yan, nakuha ko yan sa, yun nga, yung ginamit ko yung Market Samurai para makuha to. Okay, so sa ngayon itong easy out tool na to, usually pagka nagsisimula kang gumawa ng lens, ayan ang yung URL. Kapag nagsisimula kang gumawa ng lens tapos na-publish mo na at tiningnan mo, hindi agad-agad na index ng Google yan kaya pag titingnan dito, site colon, okay, yan ang operator para ma-check kung na-index na ba ng Google mo yung site o hindi pa. Okay, so site colon tapos yung URL lens mo, no, and then pag click mo yan, makikita mo ito, your search site colon tapos http squiddo.com did not match any documents. Pagka ganyan, ibig sabihin hindi pa kilala ng Google yan, hindi ka pa na-index ng Google, kaya kailangan para ma-index ng Google yan, kailangan mo yan ipa-bookmark. Okay, and ginamit ko tong Social Monkey para ma-bookmark yung ating URL. Okay, so kung hindi ka pa familiar dito sa Social Monkey, itinuro ko ito doon sa original masterclass natin, yung vlogging masterclass natin, yung Elite Masterclass series natin. Itinuro ko yan dito. So i-review mo na lang yung video na yon kung paano sa promotion part. Okay, kung paano mag-backlink gamit ang Social Monkey. So ganoon lang ginawa ko dun sa Flower Bomb Perfume. Pagka-publish ko, pina-bookmark ko, and then nag-antay lang ako ng 1 linggo, nag-rank na siya. Ganun lang, wala akong ibang ginawa. Kaya sundin nyo lang to. Okay, itong ginagawa ko, itong dinedemo ko sa inyo. Okay, so hoping ako na itong easy out tool sa ngayon, hindi pa to kilala ng Google kasi gagawa ko lang kagabi, and since napa-bookmark ko na siya, tapos na, hopefully next week magiging parang Flower Bomb Perfume din yan, hopefully nasa page 1 rin yan, para sa ganun mag-rank mag-rank na, tuloy-tuloy ang pag-rank. So yan ang update ko sa inyo ngayon, and tuloy-tuloy lang ang pagpaparami ninyo ng lens. Okay, and hanggang sa muli. Okay, ito ang inyong lingkod, si Mang Web.